Kasi nga, malapit na mga nag-exercise. Nakakita kami ng 50 pesos. So, grabe, sobrang tuwa talaga namin mga ka-business na nakakita ng 50. Kasi, 1 kilong bigas na yun eh. Kabili kami 1 kilong bigas, 1 itlog para pang-ulam. Tapos, sabi pa namin, sana bukas ulit maglakad ulit tayo dito pa. Gang pa yung tawag sa kanya. Lakad ulit tayo dito bukas gang kasi baka makita tayo ng ano ulit pera. Kinabukasan, nakakita kami ng 20. So, ito mga ka-business. Grabe yung ano namin. Isang mapagpalang gabi po sa atin mga ka-business po namin minamahal. So, alright. Magandang gabi po. Ano bang vlog na to? Hindi, ang vlog natin for today, simple lang naman po. Ano? Kasi mga ka-business, may mga nababasa kaming comments na gusto nilang malaman kung paano daw nagsimula yung love story namin ni Bay Papaya. Si Jack at saka si Ross. Jack! Ross! Ang utang mo! Hindi. May nga ano kasi, although nakwento naman po namin dun dati sa ano, naalala niyo po mga ka-business, dun sa ka-business sa... naalala ko na yun. Oo, di ba? Kasi may nabasa ko rin yung comment eh. Bitin daw yung love story namin. So, ganito po yan mga ka-business. Ganito po yung simula. Kasi, gusto ko lang din po klaruhin kasi may nabasa kasi akong isang comment na bakit daw napakamata pobre ng nanay at tatay, mama at papa ko. Para din po to maklarify lang po mga ka-business, hindi po mata pobre ang nanay at tatay ko kasi galing din po sila sa hirap. Opo, hindi po ganon. So ito nga po yung love story namin ni Bay. Nagkakilala po kami ni Bay sa dati po kasi ng edad ano ako, siguro mga 27 yata, hindi man ako nagkakabuti, 27, 28, mga nasa ganun. Bali doon po ako nakatira sa lola ko. Andun po ako kasi ako yung naging caregiver ng lola ko. Kasi ayun nga, medyo matanda na. Ang pinakaano ko doon is sinasamahan ko si lola kung saan siya pupunta, sa church, gano'n. Hiking, sa doktor, gano'n. Ako yung kasama ni lola. So, yung lola ko ay may, may kasambahay. Ayun. Kasi may nag-comment kasi na maid daw yung pagkakasabi ko. Sorry po, pasensya na po. Kasambahay po, yun. Pag hindi ka masyadong makita pang. Ganyan. Yun nga po. Yung kasambahay namin na po yun, may anak po siyang lalaki. Yung anak niya pong lalaki ay kabarkada ni Bay. O kung ba, sa Bisaya pa, amigo. Amigo niya, amigo. Saka, silingan ba, silingan. Yun. So, ang nangyari po, yung tuwing pupunta po yung anak nung kasambahay ng lola ko, minsan kasama niya to. Ang nangyari pati, may nagchat-chat siya sa akin, naghinuman daw sila nun sa sa bukid ba yun pa? Naghinuman daw sila sa bukid, tapos nagchat siya sa akin. Ako naman, hindi ko nga kilala kung sino, kala ko yung isa pang kapitbahay nila na pangalan ng Junjun. Lagi daw niya nakikita. Lagi ko nakikita. Kung sa Bisaya pa, baka nang yung lula, yung ayaan, mag-order o ganang maghatulog palwa ba? Palwa sa lube. Abi niya, ako to ang kauban sa akong barkada. Akala niya, akala ko, yun yung siya yun. So, hindi ko pinapansin, tapos, inaway ko sa chat, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, buang na to, babaeng to, ganyan pa. Grabe din yung mga chat at text pa pala yun kasi ang cellphone ni Bay dati is keypad pa lang. Kasi ako touchscreen naman 33. Hindi, Samsung yun. Samsung na. Galing yun kay Lola, di ba? Kay Lola pa nga. Kay Lola pa dito akong gigamit. Samsung. Tapos, ayun po mga. Hindi, atuan na to eh. Hindi. Huwag ka nang makipag pang. Basta yun. Cellphone mo, keypad. Yun. Tapos, yun, away kami mga ka-business. Tapos, one time, nagpunta siya doon. Sinabi sa akin ng asawa ng kabarkada niya, na amigo niya, na
Jun, siya man yung ano mo, nakaka-chat mo, ganun, sabi niya. Ayun, simula nun, pagkapunta-punta niya, mas ano, yung chat, yung text-text namin, naging okay naman, hindi na kami nag-aaway. Ayaw pa niyang lumabas ng gate. Hanggang sa, ano, bigla na lang, di ko alam kung ano nangyari, basta yun na yun, nagka-ano na kami, nagkaigihan. Tapos, sinagot ko siya ng October 15, 2014. Nagkamali ako nung last vlog ko eh. October 15, 2014. 2014 yung pa. 2014. 14 o 15? 14. Pinanganak ko si Koy Koy October 29, 2015. Naging kami ni Bay October 15, 2014. After, 3 days, lumipad. Pumunta kami dito sa, ng lola ko sa Maynila kasi yung tita ko nga may sakit. Pumunta kami para, alagaan ko rin yung tita ko na may cancer. So, yun po. 3 months kami dun sa, dito sa Maynila, sa Laguna. Sa Laguna naman kami na, nun. Laguna, tsaka Marikina. 3 months po ako doon. After 3 months, umuwi kami January 10. 2015, yun na yun pa, 2015. Yung tita ko naman, after a week na umuwi kami, na po siya, pumanaw po siya mga ka-business after a week na umuwi kami. Parang inantay niya lang na umuwi kami ni Lola, nanay niya. Yun. After nun, mga January 25, ayun na, doon na ako nakipagtanan sa kanya. Ako ang nagtanan sa kanya, to be exact na word. Ako po yung nagtanan kay Bay kasi ako yung tumawag sa kanya. Yun nga po, gaya nung naikwento ko, tumakas po ako, umakyat ako sa gate, tumalon, ganun. Kasi nga, wala akong susi nakalak na yung gate, hindi naman, kinuha naman na yung susi sa akin na imbes na ako yung taga-dala. Doon sumama yung loob ko Kinuha na sa akin yung gate. Kinuha sa akin yung susi. Yun, doon na nag-start na parang ako. Kaya, ayun, tumalon ako sa gate namin, tinawagan ko siya, doon na kami nagsama mga ka-business. Pero, yung pagsasama namin na yun po, nakitira lang po kami sa Sa barkada ko rin. Sa bahay ng kasambahay ng lola ko, doon kami tumira mga ka-business. Mga 1 buwan? Doon ko naranasan kumain ng bigas na mais. Yung mais. Yun. Doon ko naranasan kumain ng mais. Hindi po ako sanay sa ganun, pero yun nga po, na-try kong kumain ng mais, tapos minsan walang ulam, bulad, minsan bulad or tuyo, yun yung mga mostly na inuulam namin doon. Tapos one time, kasi yung mga damit ko po mga ka-business, kinuha ng papa ko lahat ng damit ko, isang bagyo na malaki, sinauli ng tiyahin ko doon sa papa ko, pero yun nga, ayaw ibigay ni papa sa akin yung bag. Tapos ang nangyari pa, pag hindi, ayaw ibigay ni Papa yung mga gamit ko, pag di kami humarap sa kanya. So, yun po, humarap kami kay Papa, napunta kami dun sa bahay, nagkipag-usap kami kay Papa. Tapos, yun, pinapili ako ni Papa. Pinapili niya ako kung si Papa, siya ba daw si Papa or ito si Bay. Ang ko po dun mga kabisnes, mas pinili ko si Bay kasi feeling ko yun nga, feeling ko parang, kasi nga syempre, nagsasama na kami, alam nyo naman na po yung ibig ko sabihin. Sinang-alang-alang ko po kasi yung mga ka-business. Kaya sabi ko, sasama pa rin ako sa kanya. Kasi sa totoo lang po mga ka-business, isa din sa talaga sa rason ko kung ba't ako sumama doon kay Bay dati. Kasi si Papa kasi sobrang higpit. Yun bang, siguro, naiintindihan ko naman kasi yun bang aalis ka ng bahay, dapat alas 3 pa lang nasa bahay ka na. Hindi kasi sira sa usapan. Yun. Basta sobrang higpit ni Papa mga ka-business. Naiingit ako sa ibang mga kabarkada ko na although mahigpit naman yung paghihigpit, pero may tiwala ba at saka yung pinapayagan sila, ako kasi hindi Pag ginagabi ako, which is, kilala naman ni Papa yung mga kabarkada ko, hindi naman po mga masasamang yung mga barkada ko. Mga kilalang tao din. Kilala din ni Papa, simula pa pagkabata ko.
yun, nagagalit si Papa. Yung ba parang naiingit ako, ay, bakit sila pinapayagan? Ganon. Pero naiintindihan ko si Papa kasi mga ka-business, puro po kami mga babae. So, yun na nga po. Pinili ko po si Bay. Yun nga po yung nasa isip ko kasi gusto kong kumawala sa pagiging mahigpit ni Papa. Kaya, isa rin yung sarasan. Although mahal ko naman siya, pero andun yung aim ko or ninanais ko na makawala kay Papa. So, yun. Nagsama kami. Pero, ang sinabi ni Papa sa akin noon, dahil pinili ko siya, sobrang iyak talaga ni Papa kasi naiiyak ako pagka naisip ko yun. Umiyak talaga si Papa kasi, yun nga, ako yung bunso, ako yung junior niya. Ang sabi ni Papa, o sige, pinili mo yan. Pinili mo siya. Ano pa? Ako na hawak. Pinili mo siya. So, kakalimutan ko na may anak akong Junjun. May junior ako. Wala na, patay na para sa akin si Junjun. Yun mga ka-business. Masakit sa akin yun na, kasi Papa's girl ako. Masakit sa akin na marinig yun kay Papa na, ayun nga, tinakwil niya na ako. Kasi nga, pinili ko si Bay mas pinili ko po siya mga ka-business. Tapos, after nun, nagdesisyon kami ni Bay na kasi, syempre, nahihiya po kami dun sa bahay ng barkada niya, sa tinitira namin. Hindi rin kami masyadong okay sa lola niya, kaya ang nangyari, nagdesisyon kami na, nakontak ko kasi si Mama bali yung Mama at Papa ko po ay hiwalay. Ang Mama ko nasa Bukid nun, yung Papa ko nasa Lanao. Kaya ang nangyari, nakontak ko si Mama, sinabi ko na, baka may pwedeng trabaho dyan na pwede kong pasukan or nibay. Gusto ko sana na doon na kami tumira muna. 2 years yata tayo doon? Hindi pa. Yun, pumunta kaming Bukid ng mga ka-business. Bininta niya yung iPhone. Binenta ko yung iPad yun. iPad. Binenta ko yung iPad ko para may pamasahe kami. Opo. Kasi, yun nga po. Gusto kong magsimula talaga na, kasi matagal ko na din po pinangarap magkaroon ng pamilya. 28 naman ako nung time na yung mga ka-business Yun, nagpunta kaming Bukid nun. Ang hirap po mga ka-business kasi pagdating din namin sa Bukid nun. Okay. Nakitira lang din kami sa best friend ni Mama. Kasi wala naman sariling bahay yung Mama ko. Tapos yung Mama ko hindi naman makapagtrabaho ng maayos kasi mga ka-business. PWD na rin. PWD po kasi yung Mama ko. Yung kamay, stainless na lang, stainless po yung nakahawak. Nakaganon na po yung kamay niya. Hindi nga yun makahawak maayos ng Tsaka pag nagsusulat yun nakaganon lang. Kasi nga stainless po ito dito. Nakarungtong sa kamay niya, stainless. Yun. Itira kami doon. Nagtiis din po kami doon. Yung bang, ang hirap mga kabisnes na nakikitira ka sa bahay na hindi sa inyo kasi, yung bang nahiya ka, kumain. 1D 1-8. 1D 1-8 lang po kami mga kabisnes. Pag nakikita namin walang tao sa kusina, tsaka kami lalabas, kakain. Tapos minsan naririnig pa namin na nag-aaway yung anak ng kasi yun nga. Ba't nagdagdag pa ng dagdag ng palamunin. Yung ganon, nakakahiya. Tapos, ayun, si Mama, parang nahiya na din si Mama. Nanapan niya kami ng, hindi, yung maupahan. Hindi, nagtrabaho po muna. Opo, nagtrabaho pa pala siya ng construction. Bali, lingguhan po mga ka-business. Opo, ang uwi niya. Doon po siya sa Cagayan, umuwi. Nagtatrabaho, tuwing Sabado, umuwi po siya sa, sa Bukidnon. Tapos, hindi niya rin po kinaya mga ka-business kasi hirap nga po yung construction. Tsaka patapos na din po kasi nung pumasok siya, kaya sandit lang. Nakaipon kami yata ng 2.5. Nakaipon kami kahit papano. Yun yung pinang-down namin ng bahay. Pambili ng gamit. Para po makalipat kami ng sarili namin. Tapos, 500 yata o parang? 300 lang. Tapos, yun, nung nakalipat naman na kami, wala na namang trabaho si Bay. Yun, wala na naman po siyang trabaho mga ka-business. Tapos yun na po yun, buntis na po ako nung time na yun mga ka-business, buntis na po ako.
Ang nagiging source of income lang po namin ay yung sweatres. Yung linding po. Hindi linding. Sweet dress na pataya, no? Anong linding? Hindi. Linding pa ba? Anong Iba man yung linding. patad ba? Patad. Sweatres po. Si mama kasi usher ng sweatres. Yun po yung parang naging source of income namin. Hanggang sa mga 3 months, yung kapatid ni Bay na isa, tinawagan siya na, paano daw kami mabubuhay kung ganun lang. So, pinauwi po siya ng Lanao. Nagtrabaho po siya sa car wash. Ang arawan niya is 70 pesos mga kabisnes. 80 pesos ba? Yun po yung arawan niya dati sa car wash. Hindi rin ako nagtagal kasi yun nga po, kasi yung tawag dito, yung almusal mo parang tanghalian na. Hindi ka rin makakain sa tamang oras. Tapos nabubulok yung kamay. Kamay at saka paa niya nabubulok kasi mga kabisnes. napakatapang yung sabon na ginamit. Opo. Wala pa siyang yata dun eh. Wala pa siyang 1 linggo. Sumunod ako mga kabisnes kasi nga syempre buntis ako 4 months na yung 3 months yata or 4 months yung tiyan ko. Sumunod talaga ako sa kanya kasi yun bang siya kasi parang pinaglilihian ko po kasi ilong niya mga kabisnes lahat. Hindi ako nakakatulog pag hindi ko ginaganon-ganon yung ilong niya nung nagbubuntis ako. Nasanay ba ako na lagi siyang nandyan. Kaya sabi ko talaga susunod ako. Sumunod ako, galit na galit sa akin yung kapatid niya kasi hindi daw makapag-antay. Hindi daw ako makapag-antay. Bakit nasunod ako agad, ganun. Tapos, ayun, tumigil po siya sa tatrabaho na ang nangyari, bumalik ulit kami ng Bukidnon. Bumalik ulit kami ng Bukidnon kay mama. Doon ulit kami. Hanggang sa buntis pa lang din ako. Nagtatrabaho pa rin siya nagtatrabaho naman siya. Minsan po, po siya, yung may construction na tigi-1 linggohan, gano'n, tigi-1 linggo lang. Tapos, minsan, din siya ng mais. Ano ba tawag din pa? Sa Bisaya ba, pugas. Nagpupugas ng mais, opo. Para makapalit lang ng bugas. Oo. 150 isang araw, grabe, tinis ko para may makain lang. Wala kong laging mukhang bibig ko, ikaw na bahala sa amin, Lord. Huwag mo kami babayaan. Yun lang, laban lang sa buhay, tapos huwag lang gagawa ng masama, huwag lang gagawa ng nagnanakaw. Yun lang, hirap ang buhay. Tuloy lang, huwag ka lang mawala ng pag-asa. Opo. Hanggang sa nanganak naman ako. Alam niyo po mga kabisnes, nanganak ako kay Kuy ng hindi, buntis pa lang ako. Habang naglalakad-lakad kami ni Bay, nag-exercise ako sa umaga. Wala siyang trabaho po ng mga kabisnes. Excited ba? Asher pala, ganun pa din yung ng mama ko. Bali, ang bumubuhay sa amin yung mama ko. Minsan lang siya nagpupugas na minsan ng mais para may isang araw lang din. Kain kami, tapos minsan ang ulam namin, bibili kaming 1 itlog o 2 itlog, sasabawan, tapos lalagyan ng malunggay. Kaya ang ginawa ko nun sa yung inupahan namin, kasi yung gilid noon, parang may bakanteng lupa ba? Parang parang sa kanal ba, na kanal din. Medyo malap-lawak pa ang gilid. Ang ginawa ko, tinamiman ko ng kamuting kahoy, Ganun po yung mga ginagawa namin mga kabisnes. Basta yun, kamote. Yun nga, yung yun nga, yung lagi namin mga ulam. Tapos, minsan, may time pa mga kabisnes na naglalakad, malapit ako mga anak na, naglalakad-lakad kami ni Bay. Tapos nakapulot po kami ng 50 pesos. Kasi sa totoo lang mga kabisnes, nung umagang yun talaga, inaantay po namin si mama kasi wala kaming bigas. Walang makain. Gutom na ako, pero naglakad kami kasi nga malapit na mga nag-exercise. Nakakita kami ng 50 pesos. So, grabe, sobrang tuwa talaga namin mga kabisnes na nakakita ng 50 kasi 1 kilong bigas na yun eh. Pabili kaming 1 kilong bigas, 1 itlog para pang ulam. Tapos, sabi pa namin, sana bukas ulit maglakad ulit tayo dito pa. Gang pa yung tawag ko sa kanya. Lakad ulit tayo dito bukas gang kasi baka makita tayo ng ulit pera. Kinabukasan, nakakita kami ng 20. So, ito mga kabisnes, grabe yung namin dati. Tapos, nanganak ako na walang-wala mga kabisnes.
Yung lampin. Yung lampin, yung tiki-tiki, yung mga damit ni Kuy Kuy, galing pa po yun sa sa best friend ni Mama, sa kaibigan ni Mama na Boy Floor Wax. opo, Boy Floor Wax ang tawag namin doon. Bibi. Ninang at ninong po yun ni Kuy Kuy. Bali, yun po yung tumulong sa amin kasi kaibigan yun ni Mama na parang tinuring na siyang kapatid. Kasi nga si Mama wala na talagang pamilya doon. Bago ka nanganak, ano pa yun, di ba nakapasok pa ako ng trabaho sa sa yung mag-ano ng kanal sa DHWD. Pumasok din po siya ng yung sa recraft mga ka-business. Yung maglinis sa mga kanal. Maglinis ng mga kanal yun. Nakapasok pa siya noon. Yung mga ganun trabaho kasi wala naman din akong kakaya magtrabaho ng magandang trabaho. Opo. Kasi hirap din ako sa pagsulat, hirap din ako sa pagbasa. Ngayon, isang linggo ang trabaho, nakakumpra kami ng tukay. Kaya pag uwi ko ng paggabi na, uwi ako sa bahay. Kaya nabansagan yan si Kuy Kuy kasi kinakausap ko yung dyan eh. Sana po ka munang lalabas na kasi wala pang sahod sa papa. Tapos yung time na nanganak ako makabis, ang pera namin nun is 1.5. 1.5 yata. Hindi, 1.5 lang. 1.5 lang yung padala yun ng ng ate mo yung 1,000. Pinadalan ko siya ng ate niya ng 1,000 tapos kay Richie yung 500. Diba? 1.5 lang po pera namin mga kabis nanganak ako. Sa naman ako nanganak sa Malay-Malay. Medyo malayo po yun. Sakay ka pa ng bus. Yun. As in, walang-wala kami mga ka-business nung nanganak ako. Lahat ng gamit ko, galing bigay lahat. Sino walang-wala talaga kami nung time na yun. Swerte lang talaga na dumating si Kuy Kuy sa amin kasi yun, nakapagtrabaho si Bay sa doon parang medyo naging maganda ang buhay. Opo, nakakain kami ng masasarap na pagkain. Nung nagtrabaho po siya sa Del Monte, naging harvester po siya kasi minimum po yung sinasahod niya sa sa Del Monte. Tapos ang nangyari ilang buwan lang nag-stop po siya kasi syempre hindi niya po kinaya yung kasi minsan night shift po siya, minsan naman morning first shift. Opo. Pag night shift po kasi mga ka-business as in puyat hanggang umaga mag-harvest po sila ng start ka po ng 10 p.m. Tsaka out ka ng 5 p.m. Ganun yung ginagawa na kaya sa siya, yung parang hindi niya kinaya ng katawan niya. Medyo, naman mga ka-business, may konting ipon naman kami. So, nagpunta kaming Cagayan. Doon naman kami sa tatay niya. Bago mag ibang bansa yung kapatid kong tomboy. So, yun nga mga ka-business, doon, tumira kami sa Cagayan. Nagbenta pa kami ng nagbenta kami ng sapatos na ukay-ukay doon. Hindi rin naman nagtagal kasi medyo nagkasamaan ang loob sa kapatid ni Bay. So, umuwi kaming Lanao. Tinanggap ako ng ate ko. Doon ako sa ate ko. Tinanggap pero pa rin yung mag-post mo itong naong ba? Pero at least, tinanggap. Tapos, yun nga po, hanggang sa nakita ni Papa si Kuy Kuy, isang araw nakita ni Papa si Kuy Kuy, nakita namin si Papa sa kalsada, lumapit ako, nag-bless ako sa kanya mga ka-business, tapos parang ayaw mag-publish. Ayaw niya mag-publish, pero nung makita naman niya si Kuy Kuy doon, parang umiyak siya. Maano din yung puso niya, kasi ako nga, doon na nagsimula na tinanggap ulit kami ni Papa paunti-unti. Hanggang sa yun, naging okay yung buhay namin kay Papa. Naging katulong siya ni Papa, katuwang siya ni Papa sa paggawa ng tinapay. Nagkalabuan kami dahil sa Papa niya po mga ka-business. Lasinggero kasi si Papa niya. Na si Bay, yun bang nadala si Bay ng parang ng tatay niya. Basta yun po mga ka-business, hindi na po namin masyadong i-elaborate yung nangyari. Pero, yun nga po, nagkahiwalay kami ni Bay ng mahigit magto 2 years. Hindi 2 years pa. Mga kalahating taon lang, mahigit. Kasi, wala ka na ng birthday ko eh. Wala lang po siya ng birthday ko. Tapos yun, nag-desisyon siya na pumunta dito sa Maynila. Nung araw naman po na pupunta na siya dito ng Maynila, nakita ko kasi nag-post yung pinsan niya.
Doon ko naramdaman na, ala, hindi ko pala kayang mawala siya. Yeah. Okay. Hindi ko kaya mawala siya mga ka-business. Kaya chinat ko yung pinsan niya. Pero huli na kasi paalis na yung aeroplano. Nandun na sila sa airport. Hindi naman na siya pwedeng hindi kasi bayad na yung ticket nila sa airplane. So sabi ko na lang kung tayo talaga tayo. So kahit andito siya sa Maynila, ako nandun. Constant naman yung namin, yung communication, tawagan, ganun. Tapos di ko lang in-expect talaga mga ka-business na mapupunta si Bay kay Kuya. Sobrang lucky talaga ng biyaya. Opo, ng pagbabago din ng buhay namin. Kasi nabibili namin yung gusto namin. Napagandaan namin si Kuy Kuy. First time yun mga ka-business sa buong buhay ni Kuy Kuy. First time na napagandaan siya na nakapaglitsyon. Mag 6 years old. 6 years old si Kuy Kuy. Talaga siya, nakapaglitsyon kami. Kasi nga, ando na si Bay nun kila Kuya. Kaya, yung pinangarap namin na mapaghandaan si Kuy Kuy kahit isang beses man lang sa buong buhay niya, nangyari dahil sa ka-business. Sobrang-sobra pa nga yung Kaya yun po mga ka-business, sobrang-sobrang kung sinasabi nyo na ba't ganun, ba't paulit-ulit kayo nagpapasalamat. Siyempre, sila yung tao na kumukpok sa amin. Hindi pwedeng alisin namin yung respeto sa kanila. Mga ka-business kasi yung naidulot nila sa amin. Napakalaking pagbabago sa amin. Tsaka siguro kung hindi dahil sa kanila, baka hanggang ngayon magkalayo pa kami ni Bay. Tsaka siguro si Bay, hindi ko na alam kung anong itsura nito ngayon kung hindi dahil kila ate, kila Kuya. Kaya sana po, wag po kayong wag kayong yung pagpapasalamat namin sa kanila, pati yung nyo po, binabantayan. Wag po sana ganun kasi hindi po kasi mababayaran ng salapi yung tulong na pinag-aloob nila sa amin. Yung pagturing pa lang na higit pa sa pamilya. Sa tunay na pamilya ba? Higit pa sa tunay na pamilya. Yun pa lang po. Walang kahit anumang salapi o hindi kayang bayaran ng salapi. Opo. Kaya sobrang magpapasalamat kami kasi nabuo kami dahil sa pamilya business. Nakasal. Yun pa, isa pa yun. Yung pinangarap namin dati na yun nga, makasal. Sa katuparan dahil sa ka-business family. Opo. Laging successful yung buhay namin. Kaya, yun nga po. Yun yung love story namin mga ka-business. Ang hiling ko lang na sana magpakatatag pa tayo sa mga darating na pagsubok sa atin. Kasi di naman natin alam kung anong mangyayari bukas, sa mga susunod na araw, susunod na taon, ganyan. Ang hiling ko lang na pakatatagin pa tayo, di ba? Sana walang sukuan, kahit anong mangyari. Kaya nang pinangako natin na through thick and thin, till death do us part. For better or for worse, till death do us part. Yun. Sana ganun pa. Kasi, andun si Kuy Kuy, siya yung magiging inspirasyon natin para kaya nga sinabi ni Kuya kung wala ka ng pangarap sa buhay, mangarap ka para sa anak mo. Yun. Kaya yun po mga ka-business, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Masyado na ako naging madrama. Pero salamat po. Salamat po ng napakarami sa inyo ka-business. Opo. Lalo-lalo na unang-una sa Panginoong Diyos. Sa lahat ng mabiyaya, pagpapala, sa pagbigay niya po ng instrumento, which is sila ate, sila kuya, kabuong family ka-business, para matupad yung pangarap namin. Maraming salamat syempre sa mga viewers, sa mga subscribers, sponsors, silent viewers. Thank you po sa walang sawang support at pagmamahal po sa amin. Sana po wag niyo po kalimutang suportahan palagi ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family. Siyempre yung mga kapatid ko yung Kagwang Buknoy Official, Kagwang Intoy Official. Siyempre, Kagwang Bay Papaya Official. Yes po. God bless po sa ating lahat. God bless po mga ka-business. Good night po. Birabanat ng Birabanat ng tayo mga business hanggang dulo po. Hanggang dulo po.
Bira, God bless. Bye-bye. Hello, bye-bye.